Good morning to all of you, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. Ngayon is dito ako sa harap ng aking maliit na bonsai garden. So ang i-share ko sa inyo ngayon is nagpa-packing or nag-start making bonsai with the use of the seedlings. So bibidyohan ko ito mamaya. Then after that, i-share ko sa inyo yung parang idea or anong tawag nito, yung paano mabigyan ng price yung bonsai, kung paano yung the way na mag-alaga tayo sa hirap, sa yung pagwanta kung pila ka tuig mapurma na to ang bonsai. So ako ng quote, yung parang computation, so paano magkuha ng price of the bonsai. Then this what I'm doing is just only for sinishare din sa isa kong kaibigan na isa ding master. So, pakita ko sa inyo yung ginagawa ko dito sa aking mga bonsai materials. Then we go to the big one na malaki ko ng bonsai para ma-compute natin kung bali parang tentative price or yung ratio. Ang tawag doon parang estimated price pala. So, nakita ko sa iyo ito. Nagising ako na madaling araw. Tapos hindi ko na-ibidyohan ito agad kasi madilim pa. So ngayon lumalabas na yung sunlight o araw. So yun na. So ito ang mga mag-start ako na maggawa ng bonsai. So kasi itong klase na materials is parang grabe stick, anong tawag ng tuskig ra kaayo. Then mahirap i-bend kung malaki na siya. So ang ginawa ko nito, maliit pa lang, binibend ko na. Sometimes may mamamatay, sometimes naman may mabubuhay. So ito yung na-establish ko na ginawa. Dati ako nagawa ng ganito, yung maliit, pero wala na, naubos na lahat. So ito na nabuhay na siya, this one here. So ang forma nito niya isang pararabang niyog style ba. So hindi ko na ito pasangin kasi puro maliit ng gawin ko. Like this one here, linipat ko ito sa malaki na black plastic compare itong una nung linagyan ko maliit. So kailangan siya para makasukad. So yun lang ang itsura niya. Then happen na pag kumapal na ito, ganito ang mangyari niya. Kaya lang ginawa kong puno doon sa kabila. Tignan natin doon sa kabila. So ito yung itsura sa seedlings ko. Yung kanina pa yung pinakita ko sa inyo. Pag lumaki siya, ito nang itsura. So, ginawa ko parang mukhang niyog ba. Yan. So, just like this one. So, tinanim ko sa taas ng bato. So, pag magkuha na niya, malabong na niya, it look parang mga lubi ba or anong klaseng palm, mga maliit. So, ito, problema ko nito is, iwan ko, lalagyan ko ng abono. Madali siyang masunog yung root because the root niya is sobrang pino, katulad din ng Chinese Huli yung root nito. So ngayon dito tayo sa isa sa malaki ko ng kaunti na bonsai, which is parang matawag na natin nga this is an imperial bonsai. So dala ko ng kalkyo para makuha natin. So itong bonsai na ito, kasi hindi natin matandaan kung ilang years na ito. So ilagay na lang natin it is 20 years. So sa akin is the 1 year is 365 days, then minsan about ng 366 days. So lagay natin 365 days. Ang pagbabase ko sa presyo, then according to yun sa aking kaibigan na
ilang taon yung bonsai, then pag start ng pag-aalaga mo. So dito lagay natin na 20 years ko nang inalagaan ito. So bali compute natin dito is ang rate ko dito sa aming lugar is 5 pesos a day ang ginagawa ko. Cost is ang ice water ngayon is 2 pesos. So yung 3 pesos dyan is ano yan, yung pag-care mo sa bonsai at saka yung abono, kasali na yon. So lagay natin 365 days, ano to? 365 times 5 para nagkamali. Hindi makita. Ulitin natin. So 5 pesos times 365. Mali pala ako. So bali 5 pesos times 365 is a total of 1,805. So yung ganito, yung sa presyo is in 1 year, so it's 1,825. Then kasi 20 years naman siya, so 1,825 times naman natin to 20 years. So 20. So yan. So ito na bonsai is estimated price is nasa bali sa wala na 36,500. So this is just only an estimated price. So diyan na i-adjust sa bumibili. Kasi yung mga expert sa bonsai, alam na nila yung ganyan na style. So sila na ang either magbawas kasi gusto nila or anong tawag yun, tapos magtawad ba or yung basta dyan maglalaro yung presyo nito. So this bonsai is normally yung may mga kaibigan ako is the price this one here is around 25,000 to 30,000. So lapit na lang sa estimated price quotation ko is 36,500 this kind of bonsai. So ang bonsai kasi pag nasa inyo yan tapos mag-alaga kayo ng bonsai ninyo, then maramdaman nyo yung hirap dan pagtitiis kasi minsan parang naglalagnat tong bonsai para magkasakit ba, then nagproblema na kayo to pesticide, ano pa yung insecticide, anong pang ititira nyo, mga macure or abono, mga vitamin sa bonsai o ano pa. So yun, so kung kikwintahin niyo yun, minsan masasaktan kayo pag mabili yung bonsai natin or bonsai ninyo na mura sa halaga. So kaya yung iba is ginagawa nila kahit hindi maganda yung bonsai, basta for collection na lang kasi mapamahal mo na yung bonsai nyo, lalo na sa like this one here na this is more than 20 years na sa akin niya, tapos hindi man siya nagka-problema, still alive man. So yun ang masishare ko sa inyo regarding yung paano magkuha ng yung price, yung estimated price with your bonsai. So depende na yun sa bumibili kung they are bonsai enthusiasts, kung mahilig sila sa bonsai, alam nila yung totally kung anong presyo talaga sa bonsai. Kaya may ibang magpunta dito tapos magkwentuhan kami, sabi nila na nakabili sila ng bonsai, nakaswerte na nakabili sila ng bonsai na mura. Kasi mostly sa mga yung hindi pa na-develop na mga bonsai, mga parang yung shortcut bonsai hindi mo mabibili yan sa mga yung mahal. Definitely mura siya ng konti compared to the normal price. Pero ito kasi marami pa ito kasi hindi pa ito nakaporma. So yung sabi nakita pa na kanina is 36,500. So hindi pa masyadong maganda yung form. So makubawas na dyan. So siguro ganito, mabibili na lang siguro nito ng mga around 20,000 or 15,000, minsan 5,000 kung wala ng pira. Yun. So ganito kahirap yung magbubonsai tayo. Hindi natin alam kung ano talaga ang price. So just yung ginagawa ko, just give you some idea kung paano magkuha ng presyo for my own sa bonsai. So ngayon, proceed tayo doon sa aking, yung nakita ko, nagsasalita ko dito, yung hibiscus kasi hibiscus. So may sanga akong palakihin, kaya ang gawin ko dyan is tanggalin yung mga dahon sa ibang parts para yung doon ang focus ko nga palakihin na sanga is yun ang lumaki. Then just
tinuturo din yun sa master na nagtuturo sa akin then about bonsai. So proceed na tayo doon. So ito na ang hibiscus ko. If ever may mga salita ako na minsan pangit pagkasalita kasi dili gud ta kayo koan kanang bright dili bright kay kanang bright hayag kay kayo ana mo ra ka nag-adlaw koan intelligence or genius. Ito na siya natapos ko na tanggalan yung dahon. So ganito lang yun kadali. So, alam din yung lahat, yung ginagawa ko, kung anong purpose. So, ito kasi, itong bali primary ko dito, pag nabali mo gano'n siya, pag benta ko. So, pag parang naputol ba, pag kukunin ko na lang ito, wala na, pangit pa, lalo na pumangit. So, may lumabas na sanga, so ito na siya. So ito ang palakihin ko, kaya lagi kong dino-prone or dinipunit itong banda dito sa taas na area para lahat na nutrients siya humihigop dito para mas madali siya makalaki. So habulin niya itong secondary trunk. So ang masishare ko sa inyo, palitan ako para ito lang masishare ko sa inyo. Also the estimated price quotation, paano makuha ako ng price ng bonsai sa akin, then at saka ang ginagawa ko na ito na iiwan ito para lumalaki ito. Very common yan yung style na paano kung dinidiscover din ng mga expert community paano pag-adjust kung sa sanga. So sobrang haba na yung nagawa kong video, aabot na lang ng 18 minutes yan or 20 minutes. So ito na lang ang masishare ko for this morning. Maglinis pa ako doon kasi may magsumpa doon na area. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I hope you. Bye-bye.